everyone! Magandang araw sa inyong lahat and welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo na naman ang inyong one and only Mama Mia para sa panibagong kwento sa araw na ito. And yes, hanggang ngayon wala pa rin tayong video. Oo, abangan nyo yan ha. Soon may video na tayo. Ayusin lang muna namin ang dapat ayusin dito sa ating munting studio. Pero medyo malapit-lapit na malayo-layo. Hindi ko ma-explain. Basta abangan nyo na lang. By the way, bago ang lahat, nais ko munang mag-thank you sa inyo dahil alam kong marami pong mga ads pero hindi kayo nagsiskip. Maraming salamat po talaga. I love you all so much. Dun sa mga nakapag-subscribe na, thank you din. Nako, hello ako kay Leonie Hiso, kay Ailis Yocom, maraming salamat sa pakikinig. Leonor de la Cruz, Didi Valencia, maraming salamat. Marilyn Castillo, Zaida Vidal from Bahrain, Elizabeth Lagunday, Nerissa Aquezo or Nerissa Quezo, Gimaras Girl, Janita Vigonte, maraming salamat. Maria Elena Abe, Marieta Yoto, maraming thank you. Arceline Rebadajo, Kyrie Kai, maraming salamat. Joseph Omet, hello rin kay Sally Buma Frix Magno. Hi din kay Zita Nian Salma, maraming salamat sa pakikinig. Edward Ray Odero, Marichet Serviano, maraming salamat. Evie Mendez Bahalya, maraming thank you. Ewan ko if I pronounced your name right. Hi din kay Aksa Heliana, maraming salamat. Jennifer Agabao, maraming thank you din. Hamila Tumaas. Hi din kay Irene Rayos, maraming salamat. Gemma, Jude Simple, thank you so much. Honey Vanch, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig na lagi pa rin nandyan, hindi nang iiwan, laging nakikinig araw-araw. Maraming salamat talaga. Huwag na nating patagalin pa. Eto na ang ating tampok na kwento sa araw na ito. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Minsan, inaakala lang natin na tayo ang biktima. Pero, hindi pala. Hindi dapat tayo magpapabiktima dahil sa panahon ngayon, marami ng paraan para lumaban. Dear Mama Mia, ngayon pa lang ay hihingi na po ako ng pabor sa inyong lahat. Sana wag ninyo akong i-judge dito sa aking nakaraan. Kasi nga, tulad ng sabi ng iba, kanya-kanya naman tayo ng pag-iisip. Kanya-kanya tayo ng pagtitimbang sa mga bagay-bagay. Hindi tayo pare-pareho. And each one of us walks in a different path of our lives, together with our imperfections. Hindi dapat tayo nang huhusga sa ating kapwa dahil wala naman tayo sa kanilang sitwasyon. Mama Mia, itong kwentong isishare ko sa inyo ay bago lang po ito nangyari. Bago para sa akin, pero ewan ko kung bago rin ba para sa inyo. Grabe po ang naibigay na mga pagsubok ni taong 2024 sa akin. Ewan ko kung ganun din ang experience ninyo. Pakiramdam ko, siya po ang worst year of my life. Hindi ko po generalize ha, para sa akin, o base lang sa aking karanasan, majority talaga sa mga MIU o men in uniform ay mga malalandi. Siya nga po pala, Mama Mia, nasabi ko po yan at naikwento ko po itong kwento ko dahil napansin ko na marami pong kwento dito na ang leading man ay mga men in uniform. Kaya naman, isishare ko rin itong kwento ko na sa tingin ko ay kasalanan niya o ako lang talaga itong utu-uto at marupok. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Miss Maldita. Since medyo maldita daw talaga ako, yun ang sabi ng karamihan. Mama Mia, I'm 20 years old. Katu-20 ko lang po.
Nandito po ako nakatira sa may Mindanao area lamang at hindi ko na lang po sasabihin kung saan exactly. Magti-third year college na pala ako. Hindi ko na sasabihin ang kurso ko. Hindi ko na i-mention ang kompleto kong kurso para na rin maitago kahit papaano ang aking identity. Hindi naman sa artista ako, Mama Mia, kaya lang alam ko naman na kahit anong pakiusap ko na wag niyo akong i-judge, ay meron at meron pa rin talagang manja-judge sa akin dyan. So, poprotektahan ko kahit na konti itong aking personalidad. Hindi po sa pagmamayabang, pero Mama Mia, may itsura naman po talaga ako. Sino bang tao ang wala, hindi ba? Ako yung tipo ng tao na pwede mo namang maipagmalaki sa iba. Pwede mo namang ipakilala at hindi ikahiya. Baby face pala ako, Mama Mia, so hindi din talaga halata na 20 years old na ako. 5'2" ang aking height at sakto lang po ang aking pangangatawan. Hindi mataba pero hindi rin naman super payatot. Morena po ako o morena ang kutis ko. Mama Mia, mahilig po ako sa writing. Maganda po ang writing skills ko. I love essays, news writing, so on and so forth. Kasi nga dati naman nung high school days ay nakakasali ako bilang representative ng aming school para sa mga journalism competitions. At kaya nga rin naisip ko na mag-share nitong aking sulat o aking karanasan sa inyo dahil alam ko, Mama Mia, na maa-apply ko dito ang hilig ko. Anyway, umpisa na natin ang lahat dahil masyado nang mahaba ang aking naging intro. Pero bago ko i-share ang exciting part nitong aking story, ay gusto ko lamang sabihin for those women out there na wag kayong papayag na maging number 2, maging kerida o kabit kahit gaano pa kagwapo ang lalaki o kahit gaano pa siya kayaman. Don't. Just don't. Wag nating isipin na dahil maganda ang professions nila, ay karapat-dapat na silang habulin. Mama Mia, meron po akong ex na isang man in uniform when I was in first year pa lamang. December 2023, noong nagkakilala kami ng taong ito. Sa amin kasing lugar siya na-assign sa aming munisipyo, Mama Mia, kaya napakadali lang din niyang mag-aya ng gala sa akin. Actually, Mama Mia, siya talagang una na nag-chat sa akin. Hindi naman po ako mahilig na maunang mag-chat lalo na sa mga lalaki. Dahil nga naka-school uniform ako dun sa profile picture ko, Mama Mia, siguro nga yun ang nakakuha ng kaniyang atensyon at yun ang dahilan kung bakit niya ako chinat. Gumamit pala siya ng dummy account nung time na to. Pero syempre, baliwala lang yun sa akin kasi unconscious pa naman ako nung mga panahon na ito when it comes sa mga ganyang klasing mga bagay. Hindi pa po ako marunong mag-cite o magsabi kung ano ang red flag sa hindi. Hindi po ako marunong makiramdam. At hindi ko po iniisip na kapag may dummy account ang isang tao ay malaking red flag na talaga yon. At dahil nga pulis daw siya, Mama Mia, ang sabi niya ay sinisecure daw talaga nila ang kanilang privacy. Naisip kong tama rin naman, hindi ba? Kasi kapag may hinuhuli sila o di kaya'y may ina-undercover, mahirap na kapag nalaman talaga ang tunay nilang identity. Sorry na agad, hindi ko kasi alam na hindi pala ganoon ang kalakaran. So hindi ko na lang po pinansin yon. In short, binaliwala ko ang paggamit niya ng dummy account kahit na ang totoo sa ngayon ay napakalaking red flag pala nun. Until nga nagkita na kami.
Pero paminsan-minsan lang kasi syempre meron po akong pasok sa paaralan at siya naman ay may pasok sa kaniyang trabaho. Before kayo manghusga dyan, I also ask him kung meron na ba siyang asawa. Kung kasal na ba siya, kasi sa edad niya na yon ay parang hindi naman kapanipaniwala kung sasabihin na single pa siya. Mama Mia, he said hindi raw po siya kasal. He said wala raw po siyang asawa. By the way, Mama Mia, nung mga time na ito ay nasa 28 or 29 years old na siya. Pero baby face pa rin like me. So kung titignan mo, ay para pa siyang nasa kanyang early 20s. Maputi po ang kanyang complexion and 5'5" ang kanyang height. Sa totoo lang, nagtagal po kami ng mga 4 months. Pero on and off ang aming communication that time kasi nga sabi niya ay napaka-busy raw talaga nila sa kanilang trabaho. Wala raw pong araw na hindi busy ang kanyang propesyon, Mama Mia. So nag-umpisa na ako noong mabother sa setup naming dalawa. Kung bakit parang chinachat lamang niya ako kung kailan niya gugustuhin. Sinasabi naman niya sa akin na busy lang talaga siya. Kaya lang, Mama Mia, naisip ko rin noon, kung talagang mahal mo ang isang tao, kahit gaano ka pa ka-busy, gagawa at gagawa ka ng paraan para mabigyan mo siya ng panahon at oras. Nagtanong tuloy ako sa sarili ko, Mama Mia, kung totoo ba talagang single itong lalaking to. Kung totoo ba talagang ako lang ang dinidiskartehan niya. Kung totoo ba talagang wala siyang asawa at pamilya. Mama Mia, aaminin ko po na nung mga panahon na nagkikita kami bilang mag-boyfriend at girlfriend, ay hindi rin po naiwasan na naibigay ko ang aking pagkababae sa kanya. Hindi po naiwasan na bumukaka ako sa kanya at pinagkatiwalaan ko siya ng aking sarili. Oo na, tanga na kung tanga, pero sino ba naman ang hindi bibigay kung ang humihingi ay taong iyong tunay na minamahal, hindi ba? Lahat naman tayo gusto na mapaligaya ang taong ating mahal. Dahil nga sa isip ko nung mga panahon na yun, ito ang magiging dahilan at paraan para mas maging masaya siya sa aming pagsasama ay hindi na po ako kumontra. Nung inaya niya po ako na may mangyari sa aming dalawa, medyo kinabahan po talaga ako. Kaya lang, nawala rin ang kaba ko nung hawakan niya ang kamay ko at nung sabihin niyang hindi niya ako pababayaan. Nung sabihin niyang gusto lamang niyang mapatunayan kung gaano ko talaga siya kamahal. Yes, Mama Mia, sa tuwing lumalabas at gumagala kami, ay meron talagang part doon kung saan nag-check-in kami sa isang motel o hotel para pagbigyan ang nais at hilig ng aming mga katawan. Para maibsan ang init na aming nararamdaman. Ilang beses po na may nangyari sa amin. Ilang beses pong pinaubaya ko sa kanya ang aking sarili. Dahil nga naniniwala naman talaga ako na mahal niya ako. Naniniwala din ako na kami ang para sa isa't isa nung mga panahon na yun. Kaya lang habang tumatagal at yun na nga umabot kami ng 4 months pero on and off ang aming communication, dun na talaga ako nag-umpisang magduda. Pero Mama Mia, eto lang talaga ang masama. Kasi kung kailan ako nagduda, kung kailan ako nagkaroon ng agam-agam tungkol sa kanyang tunay na status, ay tsaka pa na-delay ang menstruation ko. Ayan kasi, malandi kang babae ka eh. Ayan kasi, inuna mo yung landi, inuna mo yung kiri. Sabi ko noon sa utak ko.
Kakaibang kaba ang naramdaman ko, Mama Mia, nung na-delay na nga ang pagdalaw sa akin ng menstruation ko. Kung dati na wala pa akong nakakasiping sa kama, ay masayang masaya, tuwang-tuwa ako kapag hindi ako nagkakaroon. At nabubugnot naman ako kapag dinadalaw ako ng aking monthly period. Pero nung mga panahon na may nangyayari na nga sa amin, at nung mga panahon na na-delay na nga ako, unang beses ko po talagang nagdasal na sana dumating na ang monthly period ko. Kahit pa magka-dysmenorrhea ako, wala akong pakialamang, importante dumating siya. Tanggap ko kahit gaano kasakit ang magiging dysmenorrhea ko. Basta lang dumating siya. Mama Mia, halos lahat na yata ng kilala kong santo sa langit ay tinawag ko na. Mga March 2024 pala itong mga panahon na ito. So Mama Mia, nag-reach out ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya ang katotohanan. Nung una ay ayaw pa niyang sagutin ang mga tawag ko. Nung una ay ayaw pa niya akong pansinin. Kaya naman chinat ko na lang siya kasi ayaw niyang sagutin ang aking mga tawag. Baka busy siya, sinasabi noon ng puso ko. Pero iba na ang sinasabi ng utak ko. Kinakabahan, naiiyak na nagdarasal ako nung mga panahon na yon na sana tama ang puso ko. Tama na busy lang talaga siya. Chinat ko siya. Delayed ako. Baka buntis ako. Bigla siyang tumawag, Mama Mia. Ano? Anong delayed ka? Anong baka buntis ka? Hindi pwede yan. Kasi may asawa akong tao. Gulat, pagkadismaya sa kanya, but mostly sa aking sarili, ang naramdaman ko noon. Takot din, Mama Mia. Tapos isa pa, siya pa ang may ganang magalit nung tinawagan niya ako. Siya pa ang may ganang magsabing hindi ako pwedeng mabuntis at hindi maaari na magbunga ang nangyayari sa aming dalawa. Bakit ganon? Bakit nung mga panahon na gustong-gusto niyang may mangyari sa amin ay pakiusap siya ng pakiusap sa akin para lang ibigay ko ang sarili ko sa kanya? Bakit sa tuwing may nangyayari sa amin ay lagi niyang sinasabi na salamat at ginagawa ko raw siyang pinakamasayang lalaki sa balat ng lupa? Pero ngayon na maaari nang magbunga ang lahat ng aming mga kalandian sa kama, ay tsaka pa niya sasabihin sa akin na hindi maaari at siya pa itong galit. See? Ang sarap niya talagang ibala noon sa bazooka, Mama Mia. Ang sarap niyang paputukan ng 21 guns habang buhay siya at nakatutok talaga sa kanyang mga baril. Doon, nung tinawagan niya ako, nung pinatay niya agad ang tawag pagkatapos niyang maggalit-galitan sa akin, ay iyak ako ng iyak. Sobra akong nasaktan, Mama Mia. Sobra akong nagagahan sa sarili ko. Aside sa nasaktan talaga ako dahil mahal ko siya, nasaktan ako dahil niloko lang niya ako. At nasaktan din naman ako dahil ako itong kusang nagpaloko. Isa pa, ang nararamdaman ko noon ay ang sobrang takot. Sobrang takot dahil hindi ko alam kung buntis ba ako o hindi. Mama Mia, matapos ang tawag na yon, ilang sandali pa, hindi sandali pala yon, ilang oras pa ay tumawag siya ulit at humingi siya ng tawad sa akin sa kaniyang nagawa. Hindi ko alam nung mga panahon na yon kung humihingi ba siya ng tawad sa akin dahil nasigawan niya ako, dahil nagalit siya sa pag-aakalang buntis ako, o dahil niloko niya ako, dahil hindi niya sinabi sa akin ang totoo na may asawa na pala siya, o dahil ginamit niya lang ang katawan ko, dahil pinagnasaan at pinagsawaan lang niya ang katawan ko. Hindi ko alam kung saan ba siya nagsusori doon. Grabe ang dasal ko noon, Mama Mia.
Paulit-ulit akong lumuluhod sa Diyos at nagmamakaawa na sana hindi totoong buntis ako. Grabe ang paghingi ko noon ng tawad sa Diyos. Sabi ko sa sarili ko, sana hindi ako buntis. Kapag hindi ako buntis ay aayusin ko na talaga ang buhay ko. Hindi ko na uunahin ang aking kalandian. Hindi ko na uunahin ang pagbukaka sa harap ng lalaki. Nagdasal ako ng nagdasal noon na sana hindi ako buntis. Pangako kong bibitawan ko siya. Pangako kong magbabago ako at uunahin ko ang kinabukasan ko at hindi ang paghahanap ng lalaki. Salamat naman talaga sa Diyos at dininig niya ang pinagdarasal ko nung mga panahon na yon. Thank God. After 2 weeks na taimtim na pananalangin, Mama Mia, dumating din sa wakas ang aking monthly period. #feeling blessed talaga ang status ko noon sa Facebook. Lahat nga ng mga kakilala ko ay nagtanong kung bakit #feeling blessed daw. May dumating daw ba na malaking blessing? Malaki raw ba ang grade ko sa aming major exam? Pero ngumiti lang ako. Smiley emoji lang ang tanging reply ko sa kanilang lahat dahil hindi nila alam na ang #feeling blessed ko nung mga panahon na yon ay ang katotohanan na pinagbigyan pa rin ako ng Panginoon. Salamat naman at hindi ako buntis. Kasi hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kapag nabuntis ako. Ang pag-amin pa lamang sa mga magulang ko ay hindi ko na alam kung paano ko gagawin. Yun pa kayang pagbuhay sa anak ko, sa kaalaman na anak siya ng isang lalaking may asawa na. Ayoko naman na maging tampulan ng tukso ang magiging anak ko, Mama Mia. Hindi lang siya, kundi maging ang buo naming angkan. After sa nangyari ay paramdam pa rin siya ng paramdam, Mama Mia. Chat pa rin siya ng chat, hello ng hello. As if naman pagbibigyan ko siya. As if naman papayag ako na gawin niya akong kabit. As if naman papayag akong bumukaka ulit sa kanya. Ganon ang reaksyon niya nung sinabi kong posibleng buntis ako. Hindi rin naman talaga masyadong makapal ang mukha niya para hingin pa sa akin na ipagpatuloy namin kung ano man ang aming nasimulan. Hindi ko na siya hinabol, Mama Mia. Hindi ko siya hinabol dahil bukod sa ayoko talagang maging kabit, well, hindi naman kalakihan yung sa kanya. Char lang, Mama Mia. Inisip ko nung mga panahon na yon na hindi dapat ako humahanap ng pako at ng martilyo na ipupukpok ko lang sa sarili kong ulo. Ayokong humanap ng sarili kong problema. Mama Mia, hindi ko naman siya blinak after nung may nangyari sa amin na ganon. Dapat siguro blinak ko siya, no? Pero naisip ko, hindi ko siya ibablock. Pero nagulat ako, Mama Mia. Nagulat ako dahil ilang linggo lang ng kanyang pangungulit at pagpaparamdam sa akin ay nakita kong hindi na pala kami friends sa Facebook. In short, in-unfriend niya ako. In short, naisip niyang hindi na ako magpapaloko sa kanya. Natakot siguro ang baliw na lalaking yon na kapag may iba pa siyang pagtripan ay ako mismo ang magsasabi dun sa babae tungkol sa kalokohang kanyang ginagawa. Dahil dun sa experience na yon ay nagpasalamat talaga ako ng husto sa Diyos. Kasi Mama Mia, nilagay niya ako sa punto na yung lalaki na mismo ang aamin sa akin tungkol sa katotohanan sa pagkakaroon niya ng asawa. Kasi kung hindi ako na-delayed, kung hindi ko sinabing baka buntis ako, ay baka hanggang ng mga panahon na yon ay niloloko pa rin niya ako. And worse, baka mas mauna pang malaman ng asawa niya ang tungkol sa aming dalawa at maiskandalo pa ang buhay ko at ang buhay ng pamilya ko. Dahil kung hindi talaga nangyari ang pagka-delayed na yon,
At kung hindi ko siya chinat tungkol sa posibleng pagbubuntis ko, ay wala pa rin siguro akong kaalam-alam tungkol sa kanyang panluloko. At mahuhulog talaga ako na homewrecker nung mga panahon na yon. At may malaki talagang tsansa na makulong pa kaming dalawa if malaman yon ng kanyang legal na asawa. And mas worst, Mama Mia, baka pati buhay ko ay manganib kapag nagkataon na malaman ng buo niyang angkan ang connection ko sa kanya. Kahit na mahal ko siya, kahit na mahirap, ay pinilit ko ang sarili kong mag-move on. Pinaalalahanan ko ang sarili kong hindi ko naman siya kasama nang ipinanganak ako ng magulang ko sa mundong ito. Nag-iisa lang naman ako, walang kambal. Kaya kakayanin kong mag-isa. Unti-unti akong nag-move on sa kanya at ilang buwan din ang ginugol ko para mangyari yun, Mama Mia. Marami rin naman akong nakaka-chat noon. Marami rin namang nag-a-attempt na manligaw sa akin. Syempre dahil chat-chat lang naman, Mama Mia, ay talagang pinatulan ko rin. Naisip ko kasi na kapag naaliw ako at na-enjoy ko ang mga chatmates ko, ay baka mas mabilis akong makalimot. Baka mas mabilis akong makapag-move on sa kanya. Mama Mia, meron ding mga pulis na nagchat-chat sa akin pero dinidedma ko na. May trauma na talaga ako sa kanyang mga kabaro nung mga panahon na yon. I thought yun lang talaga ang mararanasan ko when it comes to relationship. Or shall I say, situationship pa pala, Mama Mia. Akala ko yun na ang worst na mararanasan ko sa taong 2024. Mama Mia, hindi pa pala yun. Kasi nga, taong 2024 din, ilang buwan ang nakalipas mula nung nalaman ko ang panloloko ng boyfriend ko sa akin. Someone caught my attention. Kasi naka-uniforme po siya ng pang-army. Oo. Ilang buwan lang ang lumipas, pero hindi pa rin siguro talaga ako nadala sa mga lalaking naka-uniform. Siguro, talagang tumataas ang landi ko pagdating sa kanila. Pero mind you, tulad nga ng sinabi ko, Mama Mia, hindi talaga ako ang nauunang mag-approach sa isang lalaki. Meron pa rin akong pagka Maria Clara. Hindi ko pa rin ipinagduduldulan ang sarili ko para lang magustuhan ako ng lalaki na nagugustuhan ko rin. Napakaswerte naman nung lalaki kapag ako yung mag-e-effort, diba? Hindi naman dapat ganon. Men are the chaser. Samantalang tayong mga babae ang dapat na hinahabol. Pero napapansin ko siya na always siyang nag-share ng post about love life. Single posting lagi ang kanyang pinopost, Mama Mia. At lagi po talaga siyang dumadaan sa news feeds ko. Ewan ko kung bakit. Marami naman akong friends sa Facebook. Pero araw-araw na lang na nagsuscroll ako ng Facebook ay dumadaan talaga yung mga shared post niya about love and about life. Siguro dahil friends talaga kayo o baka isa siya sa pinaka-active kong friends sa Facebook. Yun na lang ang nilalagay ko noon sa utak ko. Mama Mia, kapag naman may nakita akong mga shared post niya na nag-a-agree ako, syempre nagre-react ako sa ganun. Hindi lang naman siya ang nire-reactan kong mga post. Post ng mga magulang ko, ng mga kamag-anak ko, ng mga friends ko, ng mga taong friends ko lang sa Facebook. Kapag nag-a-agree ako, ay nagre-react talaga ako. Pero never akong nagchat-chat. Until one night, nagising ako dahil kinakagat at pinapapak na pala ng lamok ang makinis kong balat. Syempre, dahil nakasanayan ko na kapag nagising ako sa 10 oras ng gabi o kahit anong oras, ay ang pagbubukas ng cellphone ko ang una kong ginagawa bago ako matutulog ulit. And there,
Gulat na gulat ako dahil nakita kong may message na nag-pop up sa akin. Siya? May mensahe siya, Mama Mia. Ayun na. Darating din pala sa puntong mauuna siyang mag-chat. Tinatanong ko ang sarili ko nung mga panahon na yon. Is he different from Mr. Policeman last time? Or baka pareho lang? Baka naman hindi pareho. Kasi hindi naman pareho ang uniforme nila eh. Totoong pareho silang men in uniform pero single naman ito siguro kasi sundalo to eh. Yun ay pulis. Magkaibang magkaiba. Yes, Mama Mia, dahil sa landi ko ay ginagaslight ko ang sarili ko nung mga panahon na yon. Inisip ko na lang, Lord, ikaw na ang bahala, pero ako itong lalandi. Yun ang nasa isip ko nung mga panahon na yon. Be mindful na lang ha. Dapat maging alisto at alerto ka. Hindi naman po pwedeng hindi ko siya re-replyan kasi baka siya nang the one, hindi ba? Tapos hindi ko ni-replyan, baka malagpasan pa ako ng aking the one. Hindi ko naman malalaman kung hindi susubukan. Yun naman talaga ang kasabihan, hindi ba Mama Mia? Good evening. Yun ang mensahe niya sa akin. So Mama Mia, dahil may pagka-OA naman talaga ako at syempre, ayoko namang isipin niyang atat ako, hindi ko inopen ng tuluyan ang chat na yon. Bukas ko na to bubuksan. Kaya naman kinabukasan ay binuksan ko yon at nag-reply din ako ng good morning. Familiar yung uniforme mo ma'am sa iyong profile picture. Sabi niya. Sinabi ko kung sang school ako. Tinanong naman niya, Mama Mia, kung dun ba sa municipality na naiisip niya ang branch ng school na yon. Yes, oo sir. Have you been here? Tanong ko na pina-English pa talaga para naman masabi na matalino akong estudyante. Yes ma'am. Sinabi niya kung tagasan siya, Mama Mia, at nagulat ako dahil magkalapit lang pala ang aming mga munisipyo. At doon na nga nag-umpisa ang pag-uusap naming dalawa sa social media. Hindi po siya gumagamit ng dummy accounts, Mama Mia, o dummy account. In short, real name din niya ang gamit niya sa account na yon. Real name ba talaga? Siguro, sabi ko nun sa isip ko. And ang pinakamaganda ay wala pong mga babae sa mga nakapost niyang pictures. Malalaman mong hindi dummy account yun dahil matagal-tagal na ang mga pictures na nakapost doon. So, ibig sabihin, real account niya yun. So, nakampante po ang malandi yung sender. Also, Mama Mia, mas bata din siya dun sa pulis na naging karelasyon ko. He is only 23 years old at that time. So, naging komportable pa ako nung mga panahon na yon. At naisip kong malaki ang posibilidad na single pa siya. Kasi naman, 23 years old is so early para mag-asawa, hindi ba? Lalo na sa generation natin ngayon. Hindi tayo mahilig na mag-asawa ng maaga. Mostly sa mga lalaki, nasa mga late 20s o early 30s na nag-aasawa. Kaya may pagkakampante pa ako noon na this time, nakahuli na nga ako ng single. Sa malayo po siya naka-assign, Mama Mia. Hindi ko na lang i-mention yung lugar dahil baka ma-obvious pang identity niya at ang identity ko. At dahil nga, Mama Mia, nung mga panahon na yon ay bare months na, ay pauwi na rin siya to spend his Christmas with his family and friends. Hanggang sa nakapagdesisyon na siyang makipagkita sa akin. Ako naman nung mga panahon na yon, sa kakaisip ko nga na single siya, sa kakaisip ko nga na wala siyang karelasyon at posibleng siya na ang aking the one, ay pumayag ako na makipagkita sa kanya.
Wala namang problema kasi single naman ako, hindi ba? Wala namang magagalit kung makikipag-mingle ako sa ibang tao. And sabi pa nga niya, single din siya. So what's wrong? What's the problem? Wala. Hanggang sa dumating na ang araw na magkikita na kaming dalawa. It was December 21. Gabi kami nagkita at ang paalam ko sa aking mga magulang ay gagala lang ako with friends. Yan, kinakarma ka kasi sinungaling ka, sabi ko sa isip ko nung mga panahon na yon. Hindi naman yun pagsisinungaling, friend ko naman siya. Ang kasinungalingan lang doon ay friends ang sinabi ko sa mga magulang ko. Plural, marami. Pero siya lang naman ang kagala ko nung gabing yon. Siyempre, dapat may palusot ka. Kasi, Mama Mia, hindi naman ako papayagan kapag nalaman ng mga magulang ko na practically, stranger ang ka-meet up at kasama ko. Siyempre, Mama Mia, nung mga panahon na yon, ang paalam ko sa mga magulang ko dahil December ay manonood kami ng mga lights dun sa kabilang lugar. Bakit pa kayo gagala? Pwede ka namang manood ng lights dyan sa Facebook mo, di ba? O dyan sa TikTok mo, sabi ng mga magulang ko. Mama, Papa, iba naman po kapag talagang nakita ko sa personal, di ba? At saka, ba't sandali lang naman po kami? Sige na please, pumayag na kayo. Buti na lang at hindi naman po ganong kastrikto ang mga magulang ko at pinayagan akong gumala. Kasi inisip nga nila dapat hindi ako ma-left out sa aking mga kaibigan. Kaya ayon, tuwang-tuwa na kinakabahan ako na darating na ang gabi ng pagkikita naming dalawa. Mama Mia, talagang nagpaganda ako, nagpabango ako, pero hindi yung masyadong obvious. Yung subtle lang para naman hindi niya isipin na pinaghahandaan ko talaga ang pagkikita naming dalawa. At nung nagkita na nga kami, okay rin naman siya. Hindi siya masyadong gwapo, pero hindi rin naman siya pangit. Sakto lang ang itsura niya. Ang pinakamaganda sa kanya, Mama Mia, para sa akin kung pisikal na anyo ang pag-uusapan ay ang kanyang pangangatawan. Normal yan, babae ka, dahil alam mo naman, di ba? Sundalo yan, kaya batak yan sa exercise at mga trainings, sabi ko nun sa sarili ko. At nung napalapit na nga ako sa kanya, Mama Mia, dun ako nakuha niya sa kanyang amoy. Napakabango niya, as in, hindi po lahat ng lalaki ay napaka-sensitive o napaka-arte pagdating sa kanilang amoy. Pero siya, napakabango niya to the point na na-turn on ako sa kanyang bango. He wore a very fragrant perfume na until now ay hindi ko makakalimutan ang scent na yon. Ano kaya ang scent na yon, naisip ko? Baka yung scent na yon ang kaniyang natatanging gayuma. Soft-spoken nga rin pala siya, Mama Mia. Akala ko dahil sundalo ay napaka-stricto pero hindi naman pala. Akala ko dahil sundalo ay napaka-matigasin pero hindi naman pala. Medyo maulan po nung gabing yun, Mama Mia. So, hindi muna kami agad na umalis dun sa kung saan kami nag-meet up. Sumilong muna kami dahil mahirap na at mabasa pa kami sa ulan. Mama Mia, we talked about our lives. He said na matagal-tagal na raw silang naghiwalay ng kanyang ex na 4 years mahigit din ang kanilang relasyon. Mama Mia, ang sabi niya, ang dahilan ng kanilang paghihiwalay ay dahil daw hindi maintindihan nung babae ang kaniyang trabaho. Hindi raw ito makaintindi na hindi talaga magiging sapat para sa babae ang oras na maibibigay niya. Siyempre naintindihan ko yung babae.
Lahat naman tayong mga babae, hindi ba? Kapag nagmamahal tayo at kapag meron tayong karelasyon, ang gusto natin ay lagi silang nakikita. Ang gusto natin ay lagi natin silang nakakasama. Pero hindi po ganoon kapag ang trabaho mo ay katulad ng sa kanya. Duty comes first. Yun ang motto raw nila, Mama Mia. Duty for the nation and for the country comes first. Yun daw ang hindi maintindihan ng kanyang ex. Mama Mia, ang dami-dami pa niyang ikwento sa akin. Sabi pa niya, talagang halos mawalan siya ng ganang mabuhay nung mawala sa kanya ang babaeng yon, nung nakipaghiwalay ito sa kanya. Sinabi pa niya sa akin na question raw niya ang propesyon na kanyang napili. Sinabi niya na naisip raw niya noon na iwanan na ang kanyang propesyon kung ito raw ang magiging dahilan para mawala sa kanya ang kanyang pinakamamahal. Pero syempre, life must go on. Hindi na raw pumayag yung babae na makipagbalikan sa kanya. Blinak na raw siya nito sa lahat ng kanyang mga social media accounts, pati na rin sa mismong cellphone nito. Kaya naisip niya, wala na raw siguro talagang dahilan para maghabol pa siya. Nag-focus na lang daw siya sa kanyang pagtatrabaho and true enough, eventually, naging okay din naman siya. Eventually, natutunan din daw niyang mag-move on at mag-enjoy at mahalin ang sarili niya kahit wala na yung ex niya. Naisip ko nung mga panahon na yon, kung merong mga babaeng niloloko ng mga lalaki, kung merong mga babaeng iniiwan ng mga lalaki, ay meron din palang mga lalaking iniiwan ng mga babae. Patas lang pala ang laban, sabi ko sa sarili ko. Hanggang sa sinabi ko sa kanya ang aking pinagdaanan. At napunta sa tanong kung sino nga ba ang mas sinungaling at mas manloloko. Yung pulis ba o yung sundalo? Siguro pulis kasi sundalo ako hindi naman ako manloloko. Sabi niya sabay tawa. Talaga ba? Oo, hindi ako manloloko. Bakit? Nagkaroon ka na ba ng ex na pulis? Oo recently lang, sabi ko. Then I told him everything about my past. Ewan ko ba, napaka-komportable ko sa kanya. Napaka-komportable ko para sabihin sa kanya ang aking mga karanasan at ang aking nakaraan. Matapos kong ihayag at ipagtapat sa kanya ang naging karanasan ko dun sa ex kong pulis, ay nagsabi siya sa akin, alam mo, sa sundalo ka na lang, mas matino at mas mabait naman kami. Sabi niya, sabay tawa. Tapos sabi niya, joke lang daw. Meron din daw namang mga pulis na matitino. Siguro nga raw ay napunta lang talaga ako sa walang hiya na marami rin. Kahit anong propesyon pa daw yan. Totoo naman din siya, Mama Mia. Kasi nga yung mga kaibigan ko, yung mga pinsan ko na nagkakaroon ng relasyon ay niloloko din naman kahit hindi mga men in uniform yon. Napaka-komportable ko habang kasama ko siya. Napaka-komportable ko habang kausap ko siya. To the point na masasabi kong napaka-green flag pala ng taong ito. Totoo palang may taong red flag at may taong green flag. Yung ex ko, red flag yun. Kasi nga, unang-una gumagamit ng dummy account. Siya, napaka-green flag. Napakagaang kausap, napakagaan niyang kasama. Everything seems perfect on that night, Mama Mia. The rain, the laughter we shared. Basta kapag naaalala ko yun, hindi ko po maiiwasang kiligin. Hindi ko po maiiwasang parang hindi balikan kung ano ang naramdaman ko habang kausap at kasama ko siya. Kumain kami, Mama Mia, syempre dahil gabi. Naghapunan kami. Nag-jam-jam at nanood kami ng banda.
Enjoy na enjoy kaming dalawa na magkaakbay pa talaga at magkahawak kamay paminsan-minsan. Para talaga kami na magjowa nung mga panahon na yon. Parang kami at ine-enjoy namin ang company ng isa't isa. May mapagkakataon na kapag tumutugtog ng sweet yung banda, ay inihihilig ko ang ulo ko sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay parang niyayakap din naman niya ako. Napakatigas ng kanyang dibdib at ng kanyang balikat. I feel so secured habang hawak-hawak niya ako. Pakiramdam ko nung mga panahon na yon, walang pwedeng manakit sa akin. Walang pwedeng manira sa akin. Walang pwedeng mangyaring masama dahil nandyan siya. Dahil poprotektahan niya ako. I feel secured on his arms, Mama Mia. Pagkatapos noon ay madaling araw na kaming umuwi. Siyempre dahil ilang oras din naman kaming na-stranded dahil sa ulan, Mama Mia. Oops! Nag-aantay kayo, no? Kung sasabihin kong may mga maiinit na eksenang nangyari sa amin? Siyempre, meron. Pero, kissing scene lamang. Hanggang dun lang, Mama Mia. At natuwa naman ako dahil hindi siya katulad ng ex ko na pinupush talaga na may mangyari sa amin. Momol-momol lang, kumbaga. Isa pa, hindi din ako papayag kapag niyaya niya ako kasi wala pa rin naman kaming formal na relasyon dalawa. Parang kami, pero wala naman siyang sinasabi. Sabi nga ng iba, do not assume unless stated. Kinabukasan ay nag-chat siya sa akin, Mama Mia. Tinanong niya ako kung kumusta raw ba. Naguluhan pa ako nung mga panahon na yon kung ano ang kinukumusta niya. Kung ako, kung yung nangyari sa amin kagabi, kung yung usapan namin, kung yung halikan, o ano ba talaga? Lahat pala ay kinakamusta niya, Mama Mia. Sabi ko naman, okay lang. Tinanong niya ako kung nag-enjoy ba ako. Hindi naman din ako nag-deny. Sabi ko, I had a great time. At yun na nga, nagpatuloy kami sa pagiging chatmate. Nagpatuloy ang communication namin not until December 24. Hindi po siya nag-online, Mama Mia. Ako nung mga panahon na yun ay naisip ko na kapag nagka-countdown na ako o nagka-countdown na sa TV o yung mga magulang ko, yung pamilya ko, ay tatawagan ko siya, sabay kaming magka-countdown kahit sa online lamang. Pero hindi po siya nag-online. Ako kahit na hindi pa naman katagalan mula nung naging magka-chatmate kami at mula nung nagkita kami, pero medyo na-attach na talaga ako sa kanya, Mama Mia. Ewan ko, meron talaga siguro akong attachment issue eh. Napakadali kong ma-attach. Lalo na kapag pinakitaan ako ng maganda. Lalo na kapag pinakitaan ako ng mga nakakakilig na eksena. Medyo nalungkot ako dahil kahit pa oras-oras, minuto at segundo kong tignan ng cellphone ko, ay hindi talaga siya nag-online. Nasaan na kaya siya? Ano kayang nangyari sa kanya? Ano kaya ang ginagawa niya? Basta, nag-overthink malala na ako nung mga panahon na yon. Char lang talaga sa pag-overthink para namang may karapatan. Antay ako ng antay, halos hindi ko na-enjoy ang preparation ginawa namin na pamilya nung December 24 dahil ang utak at puso ko ay nasa kanya lamang. Ilang beses nga akong tinanong ng papa ko at ng mama ko kung ano raw bang nangyayari sa akin at bakit parang lutang na lutang daw ang utak ko. Sinasabi ko naman, Mama Mia, na marami lang akong iniisip ng mga requirements na gagawin sa school dahil maraming binigay sa amin ng aming mga professor. Marami kaming isa-submit oras na nagbalik na ang klase. Totoo naman yun, pero hindi naman talaga ako nag-iisip ng ganon sa eskwela dahil alam ko namang yakang-yaka ko yun, Mama Mia. Siyempre, hindi ko pwedeng sabihin sa mga magulang ko ang totoong dahilan kung bakit ako lutang.
Pero kahit ilang beses na akong nalutang, ilang beses ko nang inisip kung anong nangyari, wala pa rin siya. Natapos na lang ang Pasko, Mama Mia, pero hindi pa rin siya nag-online. As in, very, very disappointed talaga ako that time. Wala man lang siyang pabati sa akin ng Merry Christmas. Naisip ko nung mga panahon na yon, isang Merry Christmas lang talaga sa kanya ay kumpletong-kumpleto na ang Pasko ko. December 28, merong nag-chat bigla sa akin. Ano to? Eto na ba to? Anong nangyayari? Isang babae, Mama Mia, ang nag-chat sa akin. Hi. Magka-chat ba kayo ni? Sabi niya at minention niya yung pangalan nung sundalo. Yung pangalan nung lalaking yon. Yung pangalan nung lalaking attached na ako. Ang dami-dami pa niyang tanong pero hindi naman naka-caps lock ang mga tanong niya noon, Mama Mia. Wala din namang mga exclamation point. Sadyang nagtatanong lang. Chill na chill lang sa umpisa hanggang sa naramdaman ko na lang na parang unti-unting may galit na yung mga chat niya sa akin. Alam mo yun bang nasisense mo kung anong ibig sabihin o paano chinat sa'yo ng isang tao ang kanyang mga itinatanong? Hindi ba? Sinasagot ko lang naman din ang mga chat niya ng tama, Mama Mia. Sinasagot ko ng totoo. Wala akong pagsisinungaling dun sa mga sagot ko na yun dahil malay ko bang if ever na meron pala silang relasyong dalawa. Naniwala kasi ako dun sa lalaking yun eh. Naniwala akong wala siyang karelasyon at medyo matagal-tagal na siyang single. Mama Mia, hindi ko po alam kung ano ang totoo. Dahil sinabi niya na wala raw akong karapatang makipag-chat sa lalaking may nagmamay-ari na. Hindi ko alam, pero naguguluhan ako nung mga panahon na yon. Nag-attempt akong tumawag sa kanya para sana klaruhin ang lahat. Nag-attempt akong tawagan siya para ayusin ang lahat, pero hindi niya sinasagot. Ano ba? Siya ang naunang kumontak sa akin, di ba? Siya ang naunang manggulo sa akin. Bakit ngayon kung kailan ko kaklaruhin ang lahat ay ayaw naman niya akong sagutin? Mama Mia, ilang beses ko pang sinubukang tawagan siya pero hindi niya sinasagot. Kung yung ibang mga babae kapag nahuli nila ang kanilang asawa o boyfriend na merong ibang kalandian o ibang babaeng kinukulit, tinatawagan talaga nila ang babae para kumprontahin. Sa amin iba yung nangyari. Ako yung tumatawag. Pero hindi niya sinasagot. Siya naman ang naunang magtanong. Siya ang naunang nagalit. Mama Mia, hanggang sa hindi ko na nga siya matawagan dahil blinak na ako ng babaeng yun sa Facebook. At yung magaling na lalaki ay nag-delete account na o baka nag-deactivate account na. Pero bago siya nag-delete account, Mama Mia, nakita pa niya ang mga chinat ko sa kanya tungkol sa mga nangyari. Nakita kong na-seen pa niya ang mga screenshot ko sa mga chat sa akin nung babae niya. Nung babaeng yon. Tinanong ka pa siya kung sino ang babaeng yon at nakita kong nabasa pa niya yon pero wala siyang naging reply. Mama Mia, sinabi sa akin nung babae na meron pala silang anak. Hindi ko alam kung kasal ba sila o hindi. Pero dapat ko pa bang alamin yon? Dapat ko pa bang pakialaman yon? The point is, nanloko siya sa akin. The point is, nagsisinungaling siya at balak niya akong lokohin. Balak niya siguro talaga akong matikman. Bakit ganun? Alam naman niya kung anong pinagdaanan ko dun sa ex ko eh. Dahil bago pa kami naghalikan. Bago pa kami umaktong parang magjowa.
ay sinabi ko naman sa kanya. Alam niya ang trauma ko pero bakit parang inulit pa niya ang trauma na yon para mas lalong lumalim? Grabe talaga ang naging iyak ko that time, Mama Mia. Naisip kong napakamalas ko naman. Kung kailan Pasko, kung kailan malapit ng magbagong taon, may pahabol pa talagang sakit ang 2024. Bakit ganon? Bakit parang ang malas-malas ko? Kung kailan dapat masaya dahil holiday season, ako naman ay eto nagmumukmuk at umiiyak. Pero naisip ko rin, Mama Mia, mabuti na lang din na nangyari yun sa pagtatapos ng taon kesa naman mag-uumpisa ng 2025 tsaka pa mangyayari ang lahat. Niloloko pa rin ako, hindi ba? One thing na kinakatakot ko noon, Mama Mia, ay ang posibilidad na baka i-post ako nung partner niya. Baka mag-trending ako, baka mapahiya ako at tawagin akong kabit, number 2, kirida at kung ano-ano pang mga masasamang salita. Kung nung kay pulis, ang kinatatakot ko ay baka buntis ako, dito sa sundalo, ang kinakatakot ko ay baka maiskandalo ako sa social media kung saan napakadaling manghusga ng mga tao. Iba kasi ang mga tao ngayon Kahit one side lang ng story ang kanilang narinig, ay agad-agad silang magiging judgmental. Kahit hindi nila alam ang mga tunay at totoong nangyari, kahit wala sila sa sitwasyon, ay pakiramdam nila may karapatan na silang manghusga. Buti na lang, Mama Mia, at wala naman siyang na-post na kahit na ano. Araw-araw ko po kasi siyang ini-stalk noon, gamit ko ang account ng nakababata kong kapatid. Nagpasalamat na lang talaga ako dahil hindi niya ginawa. Napahiyain ako sa madla ng social media. By the way, Mama Mia, nung ini-stalk ko po ang babae ay nakita ko pong ang sexy-sexy niya at ang ganda-ganda niya. Halatang halata na may kaya siya base sa mga pictures na nakapost dun sa Facebook at Instagram niya. Kitang-kita ko na napakaganda niya. Makinis at maputi ang kanyang balat. Wala akong panama kung ikukumpara dun sa babaeng yon. Kasi may kaya siya Halatang kutis at itsurang mayaman. Ako kahit Kojic soap ay nahihirapan pa akong bumili. I wonder, nung tinitignan ko at na-appreciate ko ang ganda ng babaeng yon, bakit may mga lalaking nag-cheat pa rin talaga kahit parang halos perpekto na ang kanilang asawa? Ano lang ba ako kung ikukumpara dun sa babaeng yon? Sure, maganda din naman ako, Mama Mia, pero di hamak na mas maganda ang babaeng yon. Nasabi ko talaga nun sa sarili ko, God, why? It happened again. Pangkabit lang ba talaga itong itsura ko? Kulang na lang bigyan ako ng Certificate of Recognition for being a home wrecker of the year Mama Mia, naisip ko rin naman, hindi naman ako karapat-dapat sa certification na yon. Kasi, para lang naman yon sa mga babaeng sinadya talagang magpakasala. Sinadya talagang maging kabit at sinadyang mangagaw ng iba, hindi ba? Ako naman, hindi. Hindi ko naman sinasadya dahil niloloko lang talaga ako ng mga lalaking yon. Kahit pa man sa mga nangyari, kahit ilang araw din akong nagmukmok at umiyak at sinisisi ang sarili ko, ang laki pa rin ang pasasalamat ko sa Diyos, Mama Mia. Dahil maaga pa lang ay nahuli na nung babaeng yon ang kaniyang asawa. Eto talagang mga lalaki, hindi nakukontento. Nakaka-boost ba ng ego niyo, boys? Nakaka-boost ba ng kagwapuhan nyo sa tingin nyo ng sarili nyo kapag meron kayong mga nalulokong ibang babae? Sana lahat ng cheaters ay mahuli na sa taong ito, Mama Mia. At sana talaga, hindi ko na kailangang mag-suffer pa sa ganitong sitwasyon. Pasalamat na lang talaga ako
Pakiramdam ko ay ang lakas ko pa rin sa Panginoon dahil hindi pa rin niya ginawa na magiging totally homebreaker ang lola niyo. Hindi ko deserve ang ganitong sitwasyon. Ayokong maging kabit. Ngayon, Mama Mia, medyo okay na ako. Yes, iniwan ko na po sa taong 2024 ang mga nangyari. Kaya lang, nung mga panahon na nagmumukmuk ako, nung mga panahon na umiiyak ako ay nadiskubre ko naman itong channel mo. At dito nga marami akong narinig na mga beautiful love stories na ang mga leading men, mga men in uniform. Kaya naisip kong i-share din itong kwento ko para naman malaman ng lahat na huwag maghangad ng mataas. At huwag maghangad dun sa mga lalaking men in uniform dahil tulad ng normal na tao, hindi lahat sa kanila ay mga totoong nagmamahal. Hindi lahat sa kanila ay totoo. Ang iba, manloloko. Ang iba, nang bibiktima ng mga babaeng mahihina at mga babaeng madaling ma-attach at ma-in-love kagaya ko. Sa ngayon, Mama Mia, inisip kong magpo-focus na lang muna ako sa aking pag-aaral. Tsaka na yung landi-landi na yan. Dahil mahirap na. Baka sa susunod ay hindi na ako makatakas sa kahihiyan. Baka sa susunod ay mapahamak na ako sa napakadali kong ma-attach na pag-uugali. Mama Mia, pinagdarasal ko na lang sa Diyos na sana dumating na yung lalaking inilaan niya para sa akin. At kapag dumating man yun, sana sabihan niya ako. Sana bigyan niya ako ng sign na eto na ang lalaking inilaan niya para sa akin. Na lalaking aalagaan ako, mamahalin ako. Lalaking hindi manloloko. Lalaking hindi maghahanap ng iba. Okay na sa akin yung manyak, makakaya ko yun, Mama Mia. Araw-araw, sige go, kaya. Basta, wag lang yung manloloko. Wag lang yung nananakit ng damdamin at nananakit physically. Para doon kay ma'am, doon sa partner ni Mr. Sundalo, ma'am, napakaganda mo para magstay sa isang lalaking malandi. Sa isang lalaking hindi marunong makontento. Sa isang lalaking naghahanap pa rin ng iba. Sana naintindihan mo na pareho tayong niloko. Alam kong kung nasaktan man ako, ay mas masakit yun para sa'yo. Kasi kayo yung nagsama ng matagal eh. Ikaw yung nagmahal ng mas matagal sa kanya. Kung ako sa'yo, kung may pagkakataon ka pa, kung hindi pa kayo kasal, umalis ka na. Dahil kung hindi man sa akin, alam kong uulit-ulitin yon ng asawa mo sa ibang babae. Hindi naman siguro gold ang pagkalalaki ng asawa mo, 'di ba? Pero nasa sayo pa rin yon. Ikaw pa rin ang magdedesisyon sa huli. And para kay Mr. Sundalo, sir, sana bago ka nag-delete o nag-deactivate ng account, humingi ka man lang sana ng pasensya sa akin. Humingi ka man lang sana ng tawad para sa iyong ginawang panloloko sa akin. Pero okay na yon. Pwede naman siguro ako mag-move on kahit walang sorry na natatanggap galing sa'yo, 'di ba? Sana kung binigyan ka ng pagkakataon ng partner mo, be faithful na lang sa kanya, lalo na't may anak kayong dalawa. Sana maging maganda kang implo sa anak mo. Sana maintindihan mong hindi madali para sa mga babae ang masaktan. Hindi madali para sa mga babae ang malaman na yung lalaking kanilang pinakamamahal ay manloloko at babaero pala. Hindi lang sa asawa mo na yung niloko, hindi lang sa partner mo na yung sinaktan, kundi pati na rin sa mga babaeng ginamit mo. If ever man na marami kami ha. Pero I assume na marami talaga kami. Kasi hindi naman siguro ganun ka-confident
ang datingan mo sa akin kung first time mong manloko ng babae, hindi ba? At para sa mga kababaihan, as I've mentioned earlier, wag na wag tayong papayag na maging pangalawang babae sa buhay ng isang lalaki. Wag na wag tayong papayag na manakit ng kapwa natin babae. We should know our worth, girls. Hindi dahil dummy account o totoong account ang ginagamit ay wala nang sabit. Hindi dahil sinabi niyang single siya, hindi dahil sinabi niyang siya ang biktima, ay yun ang katotohanan. Hindi dahil bata o matanda ay talagang wala ng asawa. Hindi totoo yun, okay? At eto pa, wag na wag kayong maghahabol dahil iniisip nyong maganda ang trabaho kasi nga men in uniform. Gwapo, macho kasi men in uniform. Nakakakilig at nakakaastig tignan kasi ang karelasyon mo men in uniform. Yes, alam kong meron ng mga magagandang ehemplo dito sa mga kwento ng channel na ito na may mga pulis at mga iba pang men in uniform na mga matitino. Pero gusto ko lang din i-share na meron ding hindi. Hindi lahat, pero alam kong hindi sila nag-iisa. Always natin sanang ilagay sa utak natin na iisa lang ang buhay natin. Kaya dapat wag nating hayaan na we will live this life na para bang miserable tayo o nagpadala tayo sa tukso at nakasakit tayo ng ating kapwa. Hindi natin alam kung anong magiging consequence na haharapin natin in the future kapag mas pinili natin ang ating damdamin kesa sa tamang gawin. In addition, sana wag kayong pumaris sa akin. Sana you do a thorough background investigation bago nyo sagutin ang isang lalaki o bago kayo makipag-date at bago kayo makipaglaplapan sa iba. Sana siguraduhin mong sa'yo lang talaga yung talong na dala-dala niya. Pero yun na nga eh. May mga lalaki din talaga na napakahilig manloko. Gagawin ang lahat para makapanloko. Sana wala nang babaeng maging biktima ng mga lalaking ito. Anyways, yun lang Mama Mia at maraming salamat sa pagbabasa mo nitong aking sulat. Stay safe kayong lahat and God bless us all. Maraming salamat sa oras mo Mama Mia. Lubos na nagmamahal at lubos na gumagalang, Miss Maldita. Grabe naman ang kwentong ito, as in, nakaka-hurt, na nakaka-ouch, na ewan ko. Ay nako, totoo yung sinasabi niya. Hindi lahat ng mga men in uniform, dahil nga marami ng mga kwento dito, 'di ba, na i-share na mga men in uniform na nagkatuluyan, na nagmamahal ng totoo, pero meron din na mga ganyan, mga manloloko. May kilala nga ako charot, joke lang. Pero nagbago na ata yon yung kilala ko. Meron pang isa na hindi pa nagbabago. Anyways, kasi itong mga manloloko na ito, hindi ko lang sinasabing mga lalaki kasi may mga babae naman na mga manloloko. Actually, cheating, wala naman talagang gender yan. Nasa pagkatao yan. Etong mga taong to, usually mga narcissistic. Mga narcissist. 'Di ba? Parang gustong-gusto nila na parang hinahabol sila, gustong-gusto nila na parang sila lang ang mga Diyosa at Diyos sa mundo ng kagwapuhan at ng pisikalan, ganon. Parang nabuboost ang ego nila. Pero for me, they're just insecure people na talagang inilalagay sa palad at sa ilang relasyon nila ang kanilang kagwapuhan at kanilang self-worth. Sana wala ng mga matitinong tao ang mahulog sa mga ganong uri ng tao.
Pero sana din, kung nakikinig ka ngayon, kung ganyan ka, magbago ka na. Hindi mo alam ang sakit at trauma na idinudulot mo sa taong iyong niloloko. Lalo na kung ang taong yon ay wala namang ibang ginawa, kundi ang pagsilbihan at mahalin ka ng totoo. Maraming salamat sa inyong pagkikinig nitong ating kwento. Sana'y may natutunan kayo at sana'y nagustuhan nyo. Please do like and share this video. Huwag kalimutan na kung hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na rin kayo nitong ating YouTube channel. I-click nyo na rin yung notification bell dyan para lagi kayong na-update sa tuwing meron tayong bagong video na inilalabas. Huwag na huwag kakalimutan na pwedeng mag-share ng sarili ninyong kwento. Kung meron po kayong nakaka-inspire, nakakakilig, nakakainis, nakakagalit, at nakakatakot o kung ano pa mang emosyon ang maramdaman natin sa inyong karanasan, please do share that to us. Email at mamamiacdo0317@gmail.com. Paki-follow na lang din ang ating iba pang mga social media accounts, TikTok, Instagram, Threads, and Facebook, Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro. Thank you so much all for your time. Enjoy the rest of your day and magandang araw sa inyong lahat.